Hi! Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, I will be sharing kung paano ako naging VA kahit na wala akong experience, kahit newbie ako, or kahit wala talaga akong idea or knowledge sa pagiging virtual assistant. I decided to make this video kasi napaisip ako na ever since I started my VA journey, binala ko talaga na i-document yung journey ko and hindi ko siya nagawa. So I'm doing this para meron akong mabalikan sa future, like kung paano ako nagsimula, ganito pala yung nangyari, ganyan. And also to be able to share my experience and my knowledge sa mga gusto ding maging VA, especially sa mga mommies na gusto ding kumita sa bahay, na hindi kailangang iwanan yung mga kids natin and possible talaga na kumita ng dollars kahit nasa bahay ka lang. Please bear with me kasi hindi pa talaga ako confident sa the way I share my story. So, I'll just do my best na lang to make this video in order, like chronological, kung ano yung mga step by step na ginawa ko talaga. Pero hopefully, meron kayong matutunan at makakuha kayo ng ideas kung paano nyo sisimulan yung virtual assistant journey nyo. So, let's start. Again, if you don't know me, my name is Shalene and I've been a VA since 2021. Na-mention ko kanina na wala talaga akong VA experience kasi the only work experience I had was yung pagiging call center agent ko before for almost like 3 years. So, yun lang talaga yung experience na nakuha ko. That time, pregnant pa ako and nasa call center pa ako. May nakita kasi akong video ni Mr. Chinkitan na he is doing a paid webinar na meron siyang mga guests na ini-invite para makapag-share or talk about working from home as a virtual assistant. And doon ko nakilala si Mr. MJ Custodio, if I'm not mistaken, and also si Mami MK Bertulfo. And sila talaga yung naging reason or nag-open ng mga mata ko na meron palang mga opportunities na legit to work from home. So ayun, kahit antok ako, medyo na-late nga lang ako kasi parang late na sinimulan yung webinar pero I woke up around 12 midnight and talagang hinabol ko pa siya, nag-notes ako, nakinig talaga ako kung ano yung mga sinasabi ni Mommy MK kasi shinare niya yung story niya, talagang na-inspire ako. Iba talaga yung nagagawa ng inspiration, like seeing other people thrive and become successful sa industry. So, ayun, dun ko talaga na isip na gusto ko din ng ganoong experience, gusto ko din ma-achieve yun. So, nag-take notes ako kung ano yung mga bagay na dapat kong i-prepare, kung paano gumawa ng resume, kung saan makakahanap ng clients, ano yung mga klase ng jobs na pwede mong gawin as a VA, mga ganong bagay. And super helpful talaga nun kasi marami talaga akong natutunan and super worth it. Parang 799 ata yung binayad ko or 999, hindi ko na matandaan. 2021 pa nga yun. So, ayun, like super na-excite ako pero hindi ko siya na-take action kaagad kasi I was still working that time sa call center nga. And then, nung pandemic, things happened. Malapit na akong manganak, so maternity leave na ako that time and my partner is still working in the call center. Pero ayun nga, naghanap ako ng ways kung paano ako makaka-earn kahit na nasa bahay ay naka-maternity leave ako and doon ko naalala yung mga notes ko from the webinar ni Mr. Chinkitan. Ayun, doon ako nagsimula na wala talaga akong laptop that time. Ang ginamit ko lang is phone habang nag-aaral ako. Habang naghihintay na mga anak ako, medyo nagsa-struggle talaga kami noon sa finances namin. Pero we took a risk. Like, nung time na parang ready na ako na i-apply yung mga learnings ko, yung mga natututunan ko sa panonood ng video sa YouTube or mga free webinars na nakikita ko kasi nag-join din ako sa Facebook group ni Mami MK. Nagbabasa ako ng mga stories. Alam mo yun, para ma-motivate and ma-inspire and ma-set yung expectations ko or mas matuto pa ako kung paano nila nina-navigate yung VA world. Ayun, sinabi ko sa partner ko na parang gusto ko siyang itry. Since wala kaming laptop, naghanap ako ng mga options, like mga second hand na pwede na para makapagsimula sa pagiging VA. And ayun, napagdesisyonan namin na i-risk yung savings namin. Hindi pa ngayon enough para sa panganganak ko, pero ginamit na talaga namin siya para makakuha ako ng laptop and makastart na ako sa paghahanap ng clients as a virtual assistant. And doon na nagsimula. Actually, naalala ko pa na before ako nag-VA, naging ESL
teacher din ako. Teach ako ng English sa mga Japanese students. So, meron namang mga elementary or high school students, pero mostly sa mga natuturuan ko before is mga working people na. But anyway, ayun. 1 month lang ako sa pagiging ESL teacher and then nanganak ako, nag-rest ako ng 1 month and then sabi ko sa sarili ko na kapag naka-recover na ako after ko manganak is mag-start na ulit ako maghanap ng mga clients. So, March 2021, nanganak ako. And then April, nag-rest lang ako. And then mga mid-May 2021, doon na ako nag-start. Ang hirap na wala kang income and lagi akong nagwo-worry sa finances namin kasi hindi ko alam kung paano namin bubuhayin yung anak namin. So, ayun, naisipan ko talaga na mag-start na ulit na maghanap ng clients. Ayun, nagsisend ako ng application everyday na tumatambay ako sa mga Facebook groups, naghahanap ng mga job opportunities and also I used or ayun, nakapag-create na ako ng account sa onlinejobs.ph and naghanap na ako ng mga clients din doon. And since yung experience ko is yung mag-call or kumausap ng mga customers sa US, ginamit ko yun na experience para masali ko sa cover letter which is like the application letter. So every time na makakakita ako ng job about calling or yung mga voice na jobs, yun yung mga ina-applyan ko kasi mas confident ako na meron na akong experience doon kasi even though hindi talaga siya like working with a client as a virtual assistant, sabi ko pwede naman siguro na to. And then nung nakahanap ako ng isang job post na parang short lang talaga siya and feeling ko talaga na hindi siya agency kahit wala pa talaga akong idea that time na ano talaga yung process kapag nag-apply ka sa isang agency, pero na-feel ko talaga na parang ang client mismo yung nag-post ng job opportunity na yon. So ayun, tinry kong mag-send ng application and then parang 1 day lang ata or within 24 hours nakapag-respond siya and sabi niya na he wants to set up a meeting para makapag-usap kami and we can get to know each other and see if we would be a good fit. So ayun, super excited ako and hindi ko pa alam kung paano mag-convert ng time doon. But since meron naman tayong access sa internet, umasa na lang talaga ako sa Help Me Google. So ginugol ko kung ano yung magiging time dito sa Philippines sa time na binigay ni client na pwede siya makipag-interview. So ayun, nung nag-meet na kami for the interview, hindi ko talaga in-expect kasi yung na-prepare ko or in-expect ko na mga questions talaga is parang yung normal na tell me about yourself, mga gano'n. Pero hindi gano'n yung nangyari kasi parang normal na friends lang na nagkakamustahan lang talaga pero in English. So, parang do'n ko na-realize for the first time na hindi pala always na dapat mag-ano ka ng tell me about yourself, mga gano'n. You really just have to be yourself and you have to prepare for parang ano lang, like a very friendly, conversational na ano, meeting. So, gano'n siya. And then nung, ang nangyari sa call is I was praying that time na hindi magising yung baby ko habang nag-interview kami kasi nakakahiya sa client. Naisip ko na baka maano siya, like ma-wrong yung first impression niya sa akin. Pero hindi nga ako nagkamali. Nagising yung baby ko habang nag-interview kami. Pero naging blessing pa talaga siya kasi nalaman ni client na meron na pala akong baby and nasabi niya na he is a family-oriented person and I think isa yun sa mga reason kung bakit mas na-consider niya ako na i-hire kasi nga family-oriented siya. Before namin inandang call, sinabi niya kasi na he is willing to train me pero hindi siya bayad. Babayaran niya lang ako kapag he decided to work with me na. So basically, kung hindi ako ma-hire, lahat ng days or oras na ginugol ko para sa training namin, mawawala ng saysay. Pero nag-take ako ng risk since, ayun nga, kailangan ko ng experience and kahit hindi ko talaga sure na magugustuhan niya yung work ko, nag-yes na lang talaga ako. Kasi dun ako nag-focus sa gusto ko ng experience and also baka meron pa rin talagang chance na i-hire niya ako and bayaran niya yung mga days and mga hours na nag-work ako which is yung sa training namin. And ayun nga, ginawa ko talaga yung best ko every time na mag-duty na ako. So, it was, we started part-time, so 4 hours per day siya. And then, $4 per hour yung rate ko that time. Sabi niya kasi 1 month yung magiging training namin.
So, minsan hindi siya nakakapag-meeting kasi parang everyday yung meeting namin that time and wala pa talaga akong mga preferences pa that time kasi hindi ko nga alam kung ano yung magiging ano ko sa as a virtual assistant. So, ayun, minsan kapag hindi siya available to hop on a call, binibigyan niya ako ng ano, mga YouTube videos na pwede kong panoorin to learn how to talk to customers or prospects, ganyan. And siyempre that time pabibo tayo, kahit hindi niya ako binigyan, talagang ginugol ko yung oras ko to learn more and para naman maging ready ako kapag ano, yung training pala na ginawa namin, magzo-Zoom lang kami, Zoom call lang kami tapos makikinig lang ako sa kanya kung paano siya tumatawag, paano niya i-handle yung call, ganyan. And ayun nga, manonood lang ako ng mga video sa YouTube kapag hindi siya available to do that, or to hop on a Zoom call. So, ayun. And then, fast forward, after 3 weeks, sabi niya parang ready na daw ako to do the calls myself. So, ayun, nag-Zoom call kami. Tapos, meron siyang 10 numbers. Meron siyang list ng 10 numbers or persons na kailangan kong tawagan. And after that, he will decide kung i-hire niya ba talaga ako or not. Super kabado ako that time and alam mo yun, like, bahala na 'to, sabi kong gano'n. Nag-start na kaming magtawag gamit yung dialer niya. Wala masyadong sumagot. So sabi ko, "Hala, baka walang ano." Sabi ko, "Yes, walang mangyayari dito, baka bukas na." Pero nung ano, last 2 numbers na lang, biglang may sumagot. So, ayun, kinausap ko na yung tao dun sa call. Nasunod ko talaga yung spiel and also, hindi interested yung property owner na ibenta yung property niya. So, of course, nag-follow lang ako sa spiel. So, after the call, talagang natuwa si client. Parang sa sobrang saya niya, nag-decide siya na sinabi niya na sa akin na it's okay, I'm gonna hire you. Hindi na natin kailangan na tapusin yung 1 month para sa training kasi I think you're ready na. You already know how to handle the call. So, I'm gonna hire you and I'm gonna pay you, ganun, ganun. So, sobrang saya ko that time talaga, especially nung na-receive ko na yung payment sa PayPal. Super, super saya ko. Sabi ko, hala, totoo talaga na merong opportunity na kumita ng dollars kahit nasa bahay ka. So, yun yung first time talaga na ano, nabayaran ako sa virtual assistant. So, after that, everyday nagwo-work na ako and ayun, like talagang nagustuhan niya yung ano ko, yung performance ko. And hindi ko na matandaan kung ilang months or weeks, he decided na mag full-time na ako para full 8 hours akong magda-dial or kakausap ng mga prospects, ganyan. So ayun, kinaya ko naman kahit that time, kami lang talaga naiiwan ng anak ko, do'n sa nirentahan namin na room. I work from 9 PM to 5 AM Philippine time. Ayun siya, talagang yung struggle ko lang is kapag nagigising yung baby ko, um, ayun, kailangan kong i-inform si client na, naka-pause muna ako sa pagtatawag. Okey naman si client sa gano'n as long as ini-inform ko siya, ganyan. So, nung medyo okey-okey na, parang nasa ano na nga yun, 32,000, parang 32,000 per month na after na naging full-time ako. So, sabi ko, "Hala, puwede palang kumita ng ganito." And ayun, like since parang nasabi ko na ay parang ano kasi like compared dun sa sahod ko sa pagiging call center agent, sabi ko, "Ay meron pala talagang ibang jobs na puwedeng mas malaki pa yung sahod mo," ganyan. So, talagang naging ano ako, like naging pursigido ako and talagang ginawa ko talaga yung best ko everyday para lang matuwa si client and kasi yun yung sinasabi nila na kailangan mo talagang pasayahin si client para hindi ka bitawan ng bigla-bigla na lang kasi yun yung sabi nila sa pagiging VA or pagiging freelancer na walang kasiguraduhan, walang security, anytime puwede kang tanggalin, ganyan. So, ayokong, ma-experience yun kaya ginagawa ko talaga yung best ko for my clients. So, nung medyo ano na, medyo sabi ko sa sarili ko parang ang hirap na nag ano pa ako, nagbabantay ako kay baby tapos full-time na akong magda-dial-dial.
sabi ko baka ano, and that time kasi nasi-stress na yung partner ko sa call center, so sabi ko baka it's time na para mag-resign ka and you help me na lang to take care of our baby. So ayun, like parang naging blessing talaga siya. Not blessing kasi parang nag-struggle ako na binabantayan ko yung baby ko tapos yung partner ko sa sobrang stress, everyday nagsusuka siya. So, parang naano na ako sa health niya. So, sabi ko mag-resign ka na and magpahinga ka na lang siguro muna. Siguro puwede mo akong, tulungan sa pagbabantay kay baby. So, ayun parang naging team kami talaga na ano, ayun yung naging start talaga ng lahat, and then after na medyo okay na ako sa workload ko and medyo gamay ko na yung kung anong ginagawa ko sa first client ko, dun na ako nakapag-decide na maghanap ulit ng panibagong client kasi yun nga yung isa sa mga natutunan ko dito sa pagiging VA na hindi puwedeng isa lang yung client mo unless meron talaga kayong contract na hindi puwedeng ma-terminate. Alam mo yun, like parang employee setup pa rin, employee-employer setup pa rin siya. Pero ayun nga yung natutunan ko na, kailangan mo talaga na magkaroon ng extra clients para in case na mawala yung isa, meron ka pang backup. Ayun, naghanap ako ng client nung medyo okey-okey na ako sa schedule and sa workload ko. So, kapag day off ko or meron akong free time, I'm still learning, I'm still watching YouTube videos, nagjo-join ako ng mga free webinars, ganyan, just to keep learning and make sure na I stay competitive. Kasi dumadami na din yung mga gustong maging VA, ganyan. So, I really make sure na up to date ako and talagang talagang maging ano ako maging effective ako sa pagiging VA ko para nga masaya si client, and kapag masaya si client, talagang hindi tayo bibitawan ni client, gano'n yung mindset ko that time. So, naghanap ako and then nakahanap ako ng second client ko na hindi calling. Do'n ako nag-start sa pagiging admin VA. Nahanap ko siya sa isang Facebook group. So, that time kasi nagpo-post-post lang ako na I offer my services for free in exchange for a testimonial, ganyan. Kasi 'yun yung natutunan ko kung paano, makahanap ng clients. So, in-apply ko siya and then gumana naman siya sa'kin kasi nga nakuha ko yung, client ko. Nag-respond siya dun sa comment ko ay nag-respond siya sa post ko na ino-offer ko yung service ko for free for a month ata yun, hindi ko na matandaan. Tapos nung nag-call kami, nag-ask siya kung magkano yung rate ko. Sabi ko, um, like sa na-mention ko sa post na I'm doing this for free, kailangan ko lang ng testimonial para ma-build yung portfolio ko, gano'n. So, sabi naman niya na hindi niya bet or hindi niya gusto yung gano'ng setup na ibibigay mo yung services mo for free. So, nag-offer siya sa'kin ng, $4 per hour that time. So siyempre nag-yes na ako kasi nga compared sa free na offer ko, gusto niya akong bayaran ng $4 per hour din. So ayun, naging happy naman ako and we started parang 2 to 3 hours per day lang din. So hindi siya masyadong mabigat and hindi din siya, fixed schedule. So nagagawa ko talaga siya after my full-time na work. And ayun, nagsunod-sunod na siya, naging, umabot pa nga sa time na talagang na-addict ako, parang na-addict ako sa kaka-apply, kaka-send ng applications. Kahit wala naman talaga akong balak na ano, gusto ko lang talagang mag-send ng applications to know if meron ba talaga akong makukuha na client kapag nag-apply ako, and meron naman. So, umabot sa point na parang 6 to 7 clients na ako, and then ayun, since ayun nga, nasa bahay na din yung partner ko, binibigay ko sa kanya yung ibang kong clients na puwede kong mabigay sa kanya, and then ako lang yung gumagawa nung task nung mga clients na mahihirap or kailangang ako talaga yung gumawa, especially nung call at yung ibang task na hindi hindi ko kayang i-teach or hindi niya kayang matutunan agad-agad. So, yung mga easy-easy task lang yung binigay ko, and then umabot sa point na na-burnout. So, ayun yung mga bagay na kailangan yung iwasan. So, iwasan yung maengganyo to the point na, wala na kayong time para sa sarili ninyo and sa family ninyo. Kasi nga, yung pinaka-goal ko kung bakit or pinaka-reason kung bakit ako
nag-work from home is para mas magkaroon ng time sa family, sa anak ko, and also for myself. And ayun, ano yun, gusto ko lang i-share sa inyo para maiwasan niyo na din. So, ganun siya, ganun ako nagsimula sa pagiging virtual assistant ko. Basically, ang ginawa ko is nag-aral ako, and then yung mga natututunan ko, ina-apply ko kaagad. Especially yung mga strategies kung paano makakuha ng clients as a newbie or a beginner. And kapag nagkaroon ka na ng client, make sure to do your best. Pasayahin mo si client para hindi ka agad-agad bitawan or i-let go ni client. And keep learning and make sure na iwasan mo yung mga bagay na kailangan mong iwasan. Prioritize your health, and also you can add more clients kapag kaya mo na. And hindi yung gusto mo agad ng maraming clients agad-agad. So, pakiramdaman mo muna if kaya mo na mag-handle ng multiple clients, go ahead and start looking for another one. Bigyan niyo ng time yung pag-aaral kasi very important, especially now na marami na talagang competition sa industry. You have to really know something first before ka mag-apply. Hindi mo naman kailangang maging expert before ka mag-apply. Kailangan mo lang talaga na magkaroon ka ng confidence and enough knowledge para naman ready ka kapag naghahanap ka ng client. And you need to also learn how to sell yourself as a freelancer. Kahit ngayon masasabi ko na hindi pa rin ako confident sa paghahanap ng clients. Parang compared nga nung nagsisimula pa lang ako, mas magaling ako maghanap ng clients that time kaysa ngayon na limited na lang yung time ko, limited na lang yung mga clients na gusto kong maka-work. Hindi ko na kasi gusto at hindi na kaya ng katawan ko kung kung magkakaroon ulit ako ng maraming clients na hinahandle. So, ayun, nililimit ko na lang siya para naman hindi ma-compromise yung health ko kasi health is wealth, and as a freelancer and a mother, kailangan natin na healthy tayo para naman makapag-function tayo ng maayos sa work, and also hindi tayo magalitin kasi dumating din ako sa point na irritable ako kasi hindi na ako nakakatulog ng maayos, gano'n. So, ayun lang yung story ko kung paano ako naging VA. I hope meron kayong natutunan. And let me know if you have any questions or suggestions sa next video natin. And don't forget to like and subscribe to my channel, and see you on my next one.